Hinamak na manugang. Kabanata 68. Yan ang sabi ni Mark Lewis. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya akalain na magiging walang hiya si Mark Lewis na sisisihin siya. Ni Jane Lewis, Nay, naniniwala ako kay Alex Dixon. Ang kanyang liham ng paanyaya ay tiyak na hindi nakuha sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Nang makitang pinuprotektahan siya ng kanyang asawa, nakaramdam ng init sa kanyang puso si Alex Dixon at medyo naantig. Naiinip na sabi ni Helena, siya ay isang walang kwenta. Anong kakayahan ang mayroon siya para makuha ang liham ng imbitasyon? Ngayong nasaktan niya si Mark Lewis, balak din ng Wang family na hanapin si Alex Dixon para tanungin siya tungkol dito. Ako gusto kong makita kung paano niya tatapusin ito. Bago pa man siya makatapos magsalita ay may kumatok sa pinto na sinundan ng malalim na boses. Excuse me, nakauwi na ba si Alex Dixon? Mukhang kinakabahan si Helena at galit na pinandilatan si Alex Dixon. Nako, dapat ay Wang family ang dumating para tulugan tayo. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan muna natin. Seryoso din ang itsura ni Jane Liwa. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Tahimik ang sala. Kinakabahang tumayo sina Helena at Albert Lewis, iniisip kung paano ito haharapin. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Alex Dixon. Kung babaluktuhin ng pamilya Wang ang katotohanan at magdadala ng mga tao dito para tulugan sila, kung gayon hindi na niya kailangang bigyan pa ng mukha ang pamilya Wang. Maingat na binuksan ni Jane Lewis ang isang siwang sa pinto at maingat na nagtanong, ano ang problema? May dalawang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng pinto at may 7 o 8 strongman in black na nakatayo doon. Ito ay isang malungkot na kapaligiran. Nang makita ang sitwasyon, labis na kinabahan si Helena na tumibok ang kanyang puso. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag ng pulis anumang oras. Sa sobrang takot ni Albert Lewis ay sumugod siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang mga paa. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at mabilis na humakbang papunta sa pinto. Tahimik niyang hinayla si Jane Lewis sa likod niya at bahagyang sinabi sa mga tao sa labas ng pinto, hinahanap niyo ako. Magalang nang umiti ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot nang makita siya. You must be Mr. Alex Dixon. I am the manager of Treasure Pavilion. I just took over this afternoon. Pavilion Master felt very sorry for the matter of you left Treasure Pavilion this morning. He specially ordered me to bring gifts to apologize sa iyo. Gulat na napatingin sa kanila si Alex Dixon. Galing ka sa Treasure Pavilion. Treasure Pavilion. Natigilan din si Jane Lewis na nakatayo sa likuran niya. Tama, malalim na sinisi ng Pavilion Master ang kanyang sarili sa iyong pag-alis. Pinalayas niya ang mga nanggugulo, si Mark Lewis, at iba pa sa lugar, at itinigil pa ang auction. Hindi ka pinakitunguhan ng Treasure Pavilion. Ito ang pagkakamali namin. Sana mapatawad mo kami, anuman ang nakaraan. Pagkasabi noon ay winagiway ng middle-aged na lalaki ang kamay sa likod niya. Agad na binuhat ng kanilang strongman in black ang mga regalo at inilagay sa pintuan. Napasulyap si Alex Dixon sa kanila at nakita niyang medyo marami ang mga regalo. Isang kahon ng limitadong edisyon Yellow Crane Tower at isang kahon ng Maotai wine. Mayroon ding isang pares ng mga antigong florera mula sa dinastiyang Ming at isang set ng tortoiseshell go. Ang taong malinaw na nagbigay ng mga regalo ay nagsisikap at nagsaliksik sa kagustuhan ni Albert Lewis. Tungkol naman kay Alex Dixon, marahil ay walang mahanap na impormasyon ang Pavilion Master, kaya binigyan niya ito ng sigarilyo at alak. Mr. Dixon, ito ang pagkakamali ng Treasure Pavilion. Kasalukuyang humihingi ng tawad ang Pavilion Master kay Miss Chin, kaya hindi niya magawang sumugod. Kaya naman hiniling niya sa akin na humingi ng tawad para sa kanya. Kapag dumating ang pagkakataon, personal siyang hihingi ng tawad sa iyo. Patawarin mo siya. Pagkasabi niyon ay yumuko ng malalim ang middle-aged na lalaki sa harap ni Alex Dixon. Ang 7 o 8 strongman in black ay sunod-sunod na tumayo at yumuko para umamin ng guilty. Bihira lang ang Pavilion Master na masyadong maalalahanin. Ibaba mo na ang mga gamit. Walang pakialam na tumango si Alex Dixon.
Natulala na sina Albert Lewis at Helena na nasa sala sa nakita. Bumalik sa katinoan si Albert Lewis nang makita niyang yumuko ang mga tao sa harap ni Alex Dixon. Nagtataka siyang naglakad papunta sa pinto at tiningnan ang grupo ng mga tao mula ulo hanggang paa. Talaga bang taga-Treasure Pavilion ka? Hindi siya makapaniwala. Ano ang pagkakakilanlan ng Treasure Pavilion? Lahat sila ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo sa Jinling City. At may kapangyarihan at impluwensya ang Pavilion Master. Hindi sa banggitin ang pagtawag para sa tulong sa lungsod, hindi bababa sa siya ay nagkaroon ng maraming timbang sa kanyang mga salita. Pero ngayon, personal na dumating ang mga tao ng Treasure Pavilion para humingi ng tawad kay Alex Dixon. Halos lumuwa ang eyeballs ni Albert Lewis. Ang mga tao ng Treasure Pavilion ay pumunta sa aking bahay. Mabilis na tumakbo si Helena sa pintuan at hindi mapapantayan ang pagkagulat. Sa sandaling ito, isang itim na Porsche ang mabilis na tumakbo at huminto sa pintuan. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse at isang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na tangsuit ang bumaba sa kotse at naglakad papunta sa pinto ng may malalaking hakbang. Tumangala si Albert Lewis at nakita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakabuka ang kanyang bibig at hindi makasara ng matagal. Pavilion Master. Nagulat din si Jane Lewis. Noong una, hindi siya naniniwala na ang mga taong ito ay mula sa Treasure Pavilion. Ngunit ngayon, nang makita niya ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, agad na nabigla ang kanyang puso. Dahil ang marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion. Siya rin ang pinakamakapangyarihang tao sa Jinling City na karaniwang hindi makontak ng Lewis family. Nagdala ng ilang katulong ang marangal na nasa katanghaliang gulang at mabilis na naglakad papunta sa pintuan. Iniyuko niya ang kanyang ulo bilang paumanhin kay Alex Dixon. Mr. Dixon, ako si Pavilion Master Wu Wei mula sa Treasure Pavilion. Naantala ako sa isang bagay at hindi ako nakarating para humingi ng tawad sa iyo sa tamang oras. Pumunta ako dito para humingi ng tawad sa nangyari noong umaga. Ang Treasure Pavilion ay hindi tanggapin mo ng mabuti kaya napabayan ko na kayo ni Mr. Lewis. Ito ang pagkakamali namin. Patawarin mo kami. Bukod kay Alex Dixon, ang tatlo pang lalaki mula sa Liwa family ay nagkatinginan, walang imot. Walang mag-aakala na ang marangal na Pavilion Master ng Treasure Pavilion ay personal na pupunta rito para humingi lang ng tawad kay Alex Dixon. Mahinang tumango si Alex Dixon at sinabing, ayos lang. Actually, hindi ako interesado sa auction. Pumunta lang ako doon para samahan ang tatay ko. Mabilis na tumango si Pavilion Master kay Albert Lewis at sinabing, Mr. Lewis, ikinalulungkot kong pinahirapan ka sa umaga. I don't deserve it. Nambola si Albert Lewis at iwinagayway ang kamay. Ang Pavilion Master ay naglabas ng 2 gintong liham ng imbitasyon mula sa kanyang bulsa at magalang na inilagay ito sa harap ni Alex Dixon. Sinabi niya, Mr. Dixon, ang auction sa umaga ay nabigo sa iyo at kay Mr. Lewis. Kinansela ko ang auction. Ito ay gaganapin kinabukasan. Taos-puso akong nag-aanyaya sa iyo at ni Mr. Lewis na lumahok. This is a specially ginawang Emperor Class VIP card ng Treasure Pavilion, hindi nawawala ng bisa ito habang buhay. 10 card lang ang nai-issue sa Pavilion, sumama ka kay Mr. Lewis. Nangangako ako na hindi kita bibiguin sa pagkakataong ito. Bigyan mo kami ng pagkakataon para makabawi. Para sa mga manggugulo, sina Mark Lewis at Wang Kai, hindi na sila muling tatango sa Treasure Pavilion. Napatingin si Alex Dixon sa VIP card. Ang card ay may makintab na gininto ang ibabaw, at ito ay nilagyan ng gintong foil. Mahina niyang sinabi, hindi ako interesado sa auction. Maaari mong tanungin ang aking ama para sa kanyang opinyon. Sige. Mabilis na hinawakan ni Pavilion Master ang card sa harap ni Albert Lewis at nakangiting sinabi, Mr. Lewis, sorry talaga for today. Please attend the auction the day after tomorrow. I will welcome you personally. Ito. Napatahimik na si Albert Lewis sa kanyang pagkagulat. Tiningnan niya ang VIP card at hindi niya maiwasang mapalunok. Nakilala niya ito. Ito ay isang limitadong klase na VIP card ng Treasure Pavilion.
Ito ay ibinigay lamang sa mga miyembrong may katayuan at hindi binenta sa mga tagalabas. Ang mga nagmamay-ari ng VIP card na ito ay malayang pumasok at lumabas sa Treasure Pavilion. Dito, binigyan sila ng higit na pagtrato, at masisiyahan sila sa lahat ng mga antik at antik sa pavilion ayon sa gusto nila. Hindi kayang tanggihan ni Albert Lewis ang gayong tukso kahit na gusto niya. Akmang tatanggapin na niya ito ng walang kahihiyan, may kamay na biglang nagunat sa gilid at inagaw ang dalawang VIP card. Nakangiting inagaw ni Helena ang dalawang VIP card at nakangiting sinabi, dahil personal kang humingi ng tawad, dapat kong tatanggapin itong mga regalo at VIP card. Siguradong pupunta ang asawa ko sa auction kinabukasan. Lahat ng ito ay pera. Sayang naman kung ayaw niya. Higit pa rito, gamit ang dalawang VIP card na ito, mayroon pa rin siyang puhunan para ipakita sa harap ng mga dati niyang kaibigan. Abangan ang susunod na kabanata.